Sa kulungan ang bagsak ng isang lalaki matapos nakawan ang kapwa niya senior citizen sa Maynila. Aminado siya sa krimen pero hindi na nabawi ang buong halaga dahil nakapagpadala na siya sa mga anak at nanlibre pa. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Kuha sa CCTV ang pagsakay sa isang jeep ng lalaking nakaputing t-shirt sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Pagdating sa bahagi ng Loton, bumaba ang lalaki. Makikita sa video na tila nagmamadali siyang tumawid sa kalsada. Natangay na pala niya ang nasa 80,000 pesos na cash ng pasaherong 79 years old na nakasabay niya sa jeep. Ayon sa pulisya, hindi agad nalaman ng biktima na nadukutan na pala siya. Nalaman lang ng ating suspect, nasalisihan siya, nalaman niya, dito naman sa may Carriedo, nung pababa na sila. So at immediately yung ating mga kapulisan ay nag-proceed sa area of incident at nag-conduct ng backtracking. Nahuli kinabukasan sa isang mall sa Quiapo ang suspect na isa ring senior citizen. Pero nasa 40,500 pesos na lang ang nabawi sa kanya ng mga otoridad. Na-recover din sa kanyang isang medyas na nagsilbi raw wallet ng biktima at isang balisong. Napagalaman ng pulisya na dati nang nakulong ang 62 years old na suspect dahil din sa kasong pagnanakaw. Hawak na ng Ermita Police Station ng senior citizen na suspect na aminado sa kanyang nagawa. Dinukot ko po. Nagawa ko lang po yun kasi po pinalayas po ng asawa ko, nagutom po ako. Ayon sa kanya, 70,000 pesos at hindi 80,000 pesos ang perang nakuha niya. Nagastos niya raw ang mahigit 29,000 pesos matapos siyang magpainom sa kanyang mga kaibigan at magpadala ng pera sa kanyang mga anak sa probinsya. Nagsisisi na nga po ako. Na-inquest na ang sospek at sinampahan ng kasong theft at concealing of deadly weapon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Day 6 na ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero dito sa Taal Lake sa Batangas. Ngayong araw, sinimulan ng gamitin ang Remotely Operated Vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard na dumating kahapon. Kanina, nasaksihan natin sa pamamagitan ng ating drone ang unang paglusong ng underwater ROV sa search area na 5 araw ng sinisisid ng mga PCG technical divers. Pansin kung gaano kalabo ang tubig sa lawa dahil kakalubog pala ng ROV ay hindi na ito makita at tanging ang tether na lang nito ang kita na nakakabit sa controller na nasa bangka. Initial na dive pa lang ito at inaasang ititest kung gaano ito kaepektibo dito sa lawa na maburak. Dahil gumagamit ng maliliit na propeller ang ROV, dapat maingat ang controller nito na hindi mabulabog ang burak sa ilalim ng lawa. Ang ROV may maliit na clamp sa harapan nito na pwedeng mag-angat ng maliliit na bagay mula sa ilalim ng tubig. Kaya raw nitong gumana ng ilang oras ng tuloy-tuloy pero lilimitahan lang daw nila ito ng 4 na oras para hindi ito masagad. Kaya ng ROV na bumaba ng hanggang 1,000 feet sa ilalim ng tubig at makakuha ng gamit ng hanggang 10 kilo. Aantabayan na natin kung ano ang magiging resulta sa unang ROV operation ng PCG dito sa Taal Lake. Samantala, maingat daw ang Philippine Coast Guard sa pag-retrieve ng mga kahina-hinalang bagay na nakukuha sa ilalim ng Taal Lake dito sa Batangas. Ayon kay PCG Commodore Geronimo Tuvilla, nilalagay nila sa net ang mga nakukuha sa lawa para mapreserba ito. Batay sa underwater video ng PCG, dagdag hamon sa paghahanap ang madilim, malabo at maburak na tubig ng lawa. Gayon din ang malamig na temperatura ng tubig. Wala na magsimula ang search operations noong July 10, 5 sako na ang nakukuha sa Taal Lake. Batay sa pagsusuri ng Philippine National Police, may mga nakahalong buto ng tao sa mga naturang sako. Itinanggi naman ng Philippine Coast Guard na planted o itinanim ang mga na-recover na buto. Gate ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, layunin ng bawat diving operation na makapagbigay ng hustisya at katotohanan. O mapila rin sila na iwasan ang ganitong mga espekulasyon lalo't buhay ang nakataya. Sa iba pang balita, may naitalang landslide at baha sa ilang probinsya dahil po sa masamang panahon. Sa Balatan, Camarines Sur, umapaw ang tubig sa spillway sa barangay Luluwasan, kasunod po ng malakas na ulan. Nagdulot ito ng pagbaha sa kalsada at pahirapan ang pagbiyahe. Stranded tuloy ang ilang residente. Binaha rin po ang ilang barangay sa bayan.
Sa Buluan, Maguindanao del Sur, ilang araw ng lubog sa baha ang isang eskwelahan. Ayon sa isang guro roon, ang pagbaha ay dulot ng malakas na ulan nito pong weekend. Sa kabila nito, tuloy ang klase sa pamamagitan ng alternative learning. Naipaalam na sa LGU at Department of Education ang sitwasyon ng paaralan. Sa Kalamansig, Sultan Kudarat, naitala ang pagguho ng lupa sa highway sa bahagi po ng Barangay Sangay. Kasunod po yan ng paglambot ng lupa matapos ang ilang araw na pag-uulan doon. Nagsagawa agad ng clearing operation. Inabot ng halos 2 oras na stranded ang mga motorista. May naitala ring pagguho ng lupa sa Barlig Natonin National Road sa Mountain Province dahil sa pag-ulan din doon. Humambalang ang mga gumuhong lupa mula sa bundok. Nagsagawa na rin ng clearing operation. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa nabanggit na probinsya ay dahil sa hanging habagat. Isang kumpol ng mga ulap o cloud cluster ang binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa sa silangan ng Visayas at Caraga Region. Sa mga susunod na oras, mataas ang tsansa ng nasabing cloud cluster na maging isang low pressure area. Tuluyan namang lumayo sa monitoring area ng Pag-asa ang bagong bagyo sa Pacific Ocean. Sa ngayon, hanging habagat pa rin ang nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ngayon ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan at Southern Leyte. Uulanin tayo sa mga susunod na oras kasama ang Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong panakanakang pag-ulan ang nararanasan sa ilang bahagi pa rin po ng Metro Manila. Kausapin na natin si Pag-asa Weather Specialist Ana Clauren Horda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, magandang umaga po, Ma'am Connie, ganun sa ating mga taga-subaybay. May nakikita pong kumpol na mga ulap sa mga areas po ng Visayas at Mindanao. Posible po ba itong maging low pressure area kaya o sabihin na natin maging bagyo pa? Yes po, tama po, no? Meron po tayo minomonitor ngayon sa may silangang bahagi ng Visayas o Mindanao area. At ito pong kumpol ng kaulapan nito o cloud cluster ay posible pong maging isang LPA within the day. At yun nga po, dahil na medyo makapal yung mga kaulapan nito, kung sakaling magtuloy-tuloy po yung kanyang development after maging LPA po nito, ay di natin i-rule out yung possibility na maging isang bagyo po ito. Ano po yung inaasahang panahon doon ngayon at sa mga susunod na araw kaya? Yes po, sa ngayon, Ma'am Connie, wala pa naman po itong direkta epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. At pero sa mga susunod na araw, kahit LPA o maging bagyo man po ito, ay inaasahan natin na magdudulot po ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na po sa may silangang bahagi ng Luzon at Visayas area. At kasabay nito, yung habagat naman, magpapaulan din po o magdudulot din na maulan na panahon sa may kanlurang bahagi po na ating kapuluan, kasama po dyan ng Metro Manila. May epekto rin ho ba sa lagay ng panahon sa bansa yung tropical depression naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes po, yung tropical depression sa labas ng ating area of responsibility ay wala pong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at patuloy rin po itong lumalayo sa ating PAR, so hindi po natin inaasahan na papasok ng ating PAR at posible na rin po itong matunaw within 24 hours. Good to know. At ano naman ho ang dahilan kaya nitong panakanakang pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng Metro Manila? At ganito rin ho ba ang mararanasan pa sa iba pang panig ng bansa? Yes po, yung mga pag-ulan po natin ngayon dito sa Metro Manila ay dala pa rin po ng habagat. Kaya kung mapapansin po natin, yung pattern po ng mga pag-ulan natin ay sa hapon or gabi, yung pauwi po tayo na ating mga tahanan. At magkakaroon po yan ng saglitang break, then sa madaling araw ay posible po ulit yung mga pag-ulan. So ganyan po yung pattern ng mga pag-ulan natin kapag nasa habagat po tayo. Pero sa ibang parte po na ating bansa, lalo na sa may western section ng Visayas, sa may Palawan, pati na rin po sa may Mindoro, at pati na rin po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, ay may mga pag-ulan din po tayong naasahan dyan. Halos cloudy na po ang panahon maghapon, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, dala nga rin po nitong habagat. At habang papalapit itong cloud cluster na magiging LPA, naasahan po natin na madadagdagan pa po yung mga areas na makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan
sa mga susunod na araw. Marami pong salamat sa inyong update na yan. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Anak Lauren Horda. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan po ang isang lalaki matapos masaksak ng kanyang bayaw sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano daw ang detalye niyan? Connie, ipinagtanggol ng biktima ang kanyang kapatid na babae mula sa pananakit umano ng sospek. Ayon sa mga otoridad mula Maynila ay bumiyahe sa Mangaldan ng biktima para pagsabihan ang kanyang bayaw. Pero nang makainom na ng alak ang sospek, doon na niya ito sinugod at sinaksak sa tiyan. Nagbanta pa umano ang sospek sa isa pang kapatid ng kanyang misis. Agad dinala sa ospital ang biktima. Sumuko naman sa pulisya ang sospek na tumangging humarap sa kamera. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Desidido ang pamilya na sampahan siya ng reklamo. Nadisgrasya naman ang isang truck sa Atimonan, Quezon. Ayon sa pulisya, binabagtas ng truck ang pababang bahagi ng diversion road sa barangay Santa Catalina nang bumulusok ito at sumalpok sa barrier. Nagtalunan palabas ang mga sakay nito. Nasawi ang truck driver dahil sa tinamong injury matapos tamaan ng gulong. Nakaligtas naman ang 3 iba pang sakay. Batay sa investigasyon, nawala ng preno ang truck. 4 na sangkot umano sa pamimeke ng plaka ang iniharap ng Department of Transportation ngayong pong umaga. May inanunsyo rin si Secretary Vince Dizon kaugnay po sa mga wala pa ring plaka at may ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph. Connie, doon sa mga nag-aabang ng inyong mga plaka para sa inyong mga sasakyan ay inanunsyo ng DOTR, Department of Transportation at LTO na natapos na nila yung nasa 5 milyon na mga backlog sa mga plaka. At ayon nga sa DOTR at LTO ay nagawa na nila yung mga yun na taon na ang hinihintay ng maraming mga motorista. Wala ng backlog, mapaplaka man ng mga 4-wheel na mga sasakyan o mga motor. Ito sa plate making facility ng LTO dito sa Quezon City ay ipinakita ng LTO na iniimpake na yung mga nagawang plaka at ang ilan nga dito, Connie, inakita natin mga 2014 pa na mga plate. I-distribute na lamang ito, isi-ship sa mga rehiyon at para malaman nyo, Connie, kung available na yung inyong mga plaka, makikita nyo yan sa LTO tracker na nasa eGov.ph na app sa ilalim ng link ng LTO. Kailangan lamang isupply ang inyong plate number o kung ito ay change plate o kaya naman ay MV file kung bagong bili na sasakyan. Doon nyo makikita kung nasaan district office ng LTO ang plaka nyo o kung hawak na ito ng inyong mga dealer. Sa app ay pwedeng ipa-deliver o i-pick up na lamang ang inyong mga plaka at ayon sa Department of Transportation at LTO ay pwede ma-deliver ito sa loob ng 3 araw. Pero pwede rin naman na mag-walk-in sa mga district office ng LTO at kailangan nyo lamang dalhin ang inyong mga ORCR. Narito ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. Kakatapos lang namin ngayon. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute. Samantala, Connie, inanunsyo rin ng LTO at DOTR na nakahuli sila ng 4 na individual na sangkot sa pamameke ng mga plaka na entrap sila ng panggap ang mga ito, ang mga taga-LTO na kunyari ay magpapagawa ng 50 piraso ng plaka sa halagang 51,000 pesos. Nakumpiskasahan nila ang mga makinang ginagamit sa mga paggawa ng mga peking plaka at naharap sila sa mga patong-patong na reklamo ng pamameke. Connie, balik tayo doon sa mga bagong plaka. Ayon lamang sa DOTR ay konting pasensya dahil kailangan pang i-ship yung mga plaka at kailangan magagawa daw nila na matapos yung pag-ship ng mga plaka sa iba't ibang rehiyon sa Oktubre. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Sinugod at sinapak ng lalaking yan ang kapwa niya minor de edad sa Zamboanga City. Sunod ang 2 pang kasamahan na pinagsusuntok at pinagsisipa rin ang lalaking estudyante. Nahuli ka ang insidente sa covered court sa barangay Kabatangan. Nakausap na po ng mga otoridad ang biktima.
Kwento niya, nag-ugat ang pagkuyog sa kanya dahil sa selos. Aksidente raw niyang nahawakan ang kamay ng isang babae na girlfriend pala ng isa sa mga nambugbog. Kakausapin ng Barangay Council for the Protection of Children ang mga magulang ng 3 nanakit na edad 11 hanggang 14. Samantala, sinuspinde ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng bus driver na nag-online sugal umano habang nagmamaneho sa Cavite. Ayon sa LTO, mahaharap ang bus driver sa reklamong paglabag sa Land Transportation and Traffic Code dahil sa reckless driving. Pinagpapaliwanag din ng kumpanya ng bus kaugnay sa insidente. Sinuspindi na raw ng Kirsty Joyce Transport ang naturang bus driver at tumanggi ng magbigay ng ibang detalye. Pagpapaliwanag din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang isang modern jeepney driver na nag-online sugal din habang nagmamaneho umano sa EDSA. Ayon sa uploader ng video, hindi na napapansin ng modern jeepney driver ang ibang sasakyan habang nagse-cellphone. Tumigil lang daw siya sa pagsa-cellphone nang manita ang isang pasahero. Wala pang update ang LTO kaugnay sa gagawin sa modern jeepney driver. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng 2 driver. Choose Beauty ngayong Tuesday, mga mare at pare. Panalo sa View Philippines ang puksaan sa Beauty Empire. Number 1 show ngayon sa streaming platform ang Kapuso Revenge Murder Mystery Series. Nanguna rin ito sa Top 20 series last week. Mga mare at pare, tuloy pa rin ang pagtutok sa pinakamagandang laban sa Beauty Empire. Bukod sa View, napapanood din yan sa GMA Network ng 9:35 p.m. 11:25 p.m. naman ang delayed telecast dito sa GTV.